Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang Friday po sa inyong lahat. Naku, maulan at makulimlim po ang buong Metro Manila. Masayang Friday, Nelson. Masayang Friday, Jen. Ngayon po ay katapusan na. Ha? Katapusan na po ng buwan ng Hulyo, July 31. Akala ko. Katapusan na. Aha. Matatapos din yan. Tatapos din ang mga... Yes, sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Oh. ibaing dagat, lalong-lalo na yung mga nag-aabang kahit na madaling araw, yung iba ay hating gabi. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala at pagsubaybay sa Saganang Mamamayan. Yan, may mga pahabol na naman. Tuwing Friday na lamang ito, Nelson, ha? Ano yan? May mga pahabol na malalaking istoryang naganap sa araw na ito. Mga balitang, ano ba yan? Ikakataas ng kilay? Ay, hindi o lang. ikatataas ng paa? Ha? Paa at kilay. Naku po. Di ba kasi merong tao magaling na yung kaliwa bumababa, yung kanan tumataas. Oh. Para baka mapaganon ka, Nelson, ano ha? Ba? Ah, Unahin muna natin yung galing Sandigan Bayan. yan. Ha? Tatlo yan eh. Mga breaking news Ba? ng Sandigan Bayan. Ngayong hapon. Yes. Ano ba yung una? Isa po, mainit-init pa. Oh. Mukhang pinayagan na po Ba? na makalabas Yehey! Ay, nako. Yun yung mga supporter, ano ha? Yan po, ang breaking news natin. Senador Marcoleta yan. Makalabas? How we wish. Hindi pa ba? Hindi po pa? eh. Naku naman. Hindi po Senador Marcoleta, kundi former Senator Bong Revilla. Aba, Yung pinayagan siyang maglagak ng piyansa. Yes. Ayun. Ang latest natin, nag-file na ng naglagak ng piyansa eh. Malaki-laki din isang milyon din ang ata mahigit. Oo, 1 milyon. Oo. Ayan. Anong tawag ito? Ito ho'y naharap din po siya sa kasong plunder. Yeah. Ano ha? Senador Bong Revilla. Pero hiwalay yan no? Na kaso. Oo. Ano din yan? Third division ha? Oo. Parehas ng division ni Senador Marcoleta. Lahat doon dinadala eh. Hindi, nag-raffle yan eh. O kunyari. Parang doon bumabagsak ata Ewan ko kung totoong raffle. Pero ako naman naniniwala eh. Bakit lahat nandun eh, di ba? Kasi yung iba nung niraffle, nakapanalong rep eh. Dapat yan. Nakapag-uwi. Dapat live yan, parang ganon? na binubunot. Parang ruleta? Oo, para walang dayaan, di ba? Pwede, no? Kasi nakasaksi na ako nandyan eh. Alam mo ba na may ganyan? Sa Court of Appeals yata ito. Nung araw, nung pa naman, ewan ko kung meron pa ngayon. Pagka ganon. nag-raffle ng kaso doon, May iniimbitahang Hindi, pagka nag-raffle ng kaso doon, napunta sa isang division, mag-i-inhibit. Ganon. Raffle na naman. Oo. Mag-i-inhibit na naman hanggang mapunta dun sa... Talagang dapat niyang puntahan. Hindi, nag-inhibit kasi baka nakakilala, etc. Hindi eh. Magkano ba piniyansa? Mahigit 1 milyon. Ayun. Pagpunta ng Cavite, pauwi na. Ay, malamang. Swerte naman, Kaya kahit paano masaya-saya po ang ngiti kasi naman, ni Senador Bong Revilla ngayon. Hindi pa naman ko napailan ka ng kaso, guilty na kagad, di ba? Totoo. Ikaw lilitisin pa eh. Kaya nga, bagamat ito, naalala ko parang 1 month, 2 months ago, hindi lang na-interview na natin ang nito eh. Ang abogado dito sa ating palatuntunan. Ayun nga, oo. At ine-expect ka nila, dapat bago pa mag-SONA, payagan na ito eh. Di ba? Mukhang tinimingan na after SONA kasi baka gawing batikos eh. No? Well, tingnan natin kung ano ho yung naging pasa ng third division, bakit siya napahintulot o mayroon tayong makakapanayam na abogado. Hindi kasi matatandaan mo ni Bong Revilla, dyan, nung diniscuss natin yan, lumilitaw kasi na yung testigo, si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ay mas malaki pa ang nakuha kaysa dun sa... Tinatanong siya ng Sandigan Bayan. Ikaw ang testigo? Yes, opo. Tapos itong inakusahan mo, magkano kickback? Parang 92 million lang ata daw. Ikaw, magkano? Nakuha mo, almost 1 billion. Paano nangyari yun? Yun ang nangyari. Yan po. Tingnan natin, mamaya meron tayong follow-up report ukol sa bagay na yan, kung ano po ang mangyayari.
Pangalawa, Nelson, ombudsman pa rin, kinumpirma po nila ngayon na nasa preliminary investigation na. Ang kasong plunder din daw po na kinakaharap ng mag-ina. Mag-ina. Mag-ina po ito. Aba? Oho. At seryoso din pala, no ha? Senadora Loren Legarda at Congresswoman Lian Libiste. Aba? Nelson. Ito naman po ang kasong kinakaharap nila, may kinalaman doon sa Solar Philippines. Ano ba ito? 10 billion. Ha? Aha. Yun nga, Congressman Lian Libiste, di ba? At saka Senadora Loren Legarda. Yes. Ang kinakaharap naman ata nito ay... Ghost sa usapin. electricity daw eh. Yan, Oo, may yung Solar Philippines. solar, pero hindi daw nakapag-produce ng Hindi elektrisidad. nakapag-deliver daw. Ano, Nako ha? po. Yan ay kumpanyang pag-aari daw po ni Kong Lian Libiste. Halimbawa, ito yung sumailalim sa preliminary investigation ng ombudsman. Oo. Alam mo naman sa ombudsman, kahit na kapiranggot lang eh. Ay, oo. Na ebidensya o walang ebidensya, basta mapagtagni-tagni nila. Sabi yun, kahit mapanaginipan lang nila. Ganyan kakapangyarihan ng ombudsman. Papailan nila ng kaso. Oo. Ang problema, kung plunder din na naman ito, wala po itong... Piyansa. Piyansa na naman. Yes. Makukulong po si Senador Loren Legarda. Bako po. Mababawasan na naman yung mga senador sa impeachment trial. Oo nga pala, no? Hindi ba? Oho. Oo, at si Lian Libiste naman, hindi na niya mabubulgar yung files na ano man tawag doon? Cabral files. Ni Cabral files. Oo nga pala, may kopya para sa nun. Tigil na yung kanyang pagsasalita na ba't hindi nyo imbitahan Oho. si Congressman Garjola. Yan, no? Suki niya yun eh. At saka yung mga taga Batangas. Tigil na yan. Oho. Tigil na. Gusto mo ba mapakinggan si Ombudsman Boying Sige, tingnan Rimulya? natin kung seryoso siya. Ano, wag ka pipikit ha. Panoorin mo rin ang Okay, ano. okay. Kasi parang Tingnan gusto mo natin. pakinggan lang ang boses tapos ayaw makita ang mukha eh. Tingnan natin. Pakinggan natin Total, katapusan naman eh. ng buwan. Oo. Yan. Oh. Boying Rimulya, Kay Ombudsman. Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste kay Loren. Kasama siya, siya kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talagang nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Di ba mayroon tayong mga ghost projects na dinitira. Dito, ghost electricity. Itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente.
nakuryente lang tayo, ika nga. Ayun, Nelson, ang sigurado. pahayag. Sa tinig niya at sa himig ng kanyang pananalita, sigurado na yan. Mukhang inaraldo na lang mabuti. Kasuhan nyo na. Pailan nyo na ng kaso. Ibig sabihin nito, Jen, baka mauna pang makulong ang mag-inang Legarda at Lebiste kaysa kay Speaker Martin Romualdez. Hindi, mas lutong-luto yung isa eh. Alin? Patong-patong yun, isa. Kaya nga, Sa speaker. pagka patong-patong, matagal yan. Pile? Matagal. Ganun ba? Pag-aaralan mo, ang daming kaso, di ba? Mga abutin pa ng 10 taon yan bago ma-file. Kasi patong. Samantalang, halimbawa, yung kay Senador Marcoleta, isang ano lang yun eh. Isang kaso lang, madali lang. At walang masyadong ebidensya, file ka agad yun. Ganun ba yun? Dito, araw, hindi mo na kailangang i-subpina ang araw, Jen. Oo nga Baka naman. ituturo mo lang, may ebidensya ka na eh. Saan kinuha yung solar? Diyan po, Your Honor, sa araw. Sa araw, tinapatan nung At lahat. guilty, Your Honor. Pakaswerte naman yung isa. Kaya no? yung isa, patong eh. Oho. So matagal pa yan. Kaya mauna pang mawala itong, tsaka Sa'yo, mauna pa makulong yung mag-ina kaysa sa tingin ko, kasi una, meron din namang impeachment eh. Ibig sabihin, mas magandang bawasan yung mga tao doon. bagay, Oo. Kay Senador Marcoleta, yun mukhang sabi na impeachment talagang dahil Kasi niya, kaya yung sa ipinakulong. day one ng impeachment sa kinulong, di ba? Yun na nga, oo. Oo, hindi naman maaalis ng lahat na mag-isip ng gano'n, di ba? Totoo. Kasi, yun ho talaga ang nangyayari. Oho. Biruin nyo, So, isip pa nila yan. grabe, no? Well, sabi nila, inaraldo na lang mabuti. Tsaka kung pangkaraniwang tao daw, Nelson, hindi nila maisip na yung ganung pangyayari. Oo, kaya nga Talagang sila lang. superhuman sila eh. Oo. Superhuman ba yun? Superhuman. Kaya pala parang napansin ko, nagbalik na yung kulay. Iba. Buong Oo. yung lixing ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Oo. Ito nga July, matatapos na eh. May katapusan eh. Yung pa kayang August, di ba? May katapusan din yan, August 30. Sino kayo maunang matatapos? Ay, nako, yun ang pangalawang Meron pa? breaking news. Meron pa? Oo, hinahanap ko dito sa papel natin eh. Hindi ko alam yan Ang alam ko, dalawa lang eh. Meron Hindi, pa? May yung storya ni TJ Mendoza, yung inamin ng ombudsman, Na? may pagkakamali sila doon sa dokumento ni Senador Ruben Padilla. Aba? Saan ba yon? Pakilagay mo nga direct doon sa sa prompter natin. Baka may shot din niya kasi isang press con lang yan. Ganon. Aha. May breaking news eh. Part ng yun eh. Inamin ng ombudsman na nagkamali sila. Meron daw kasi parang nagkaroon ng lapses ata Oo. doon sa pagpapadala nung, di ba sabi ng Senador Robin Padilla nung nakaraan? Yung pinadaan niya sa mail eh. yung sinabi nila na hindi nag-file ng counter Oo. affidavit. Oho. Oo. Ayun pala, sabi niya, mayroon na lang doon sa Ito, Net 25, News Information Center, Channel. Inadmit mismo Yeah, yung ni kita mo na. Ombudsman Crispin Remulla Yan. na nagkaroon sila ng internal procedural lapses. Yun. Nang sabihin nila na si Senador Ruben Padilla ay hindi sumagot doon sa summons nila. Ayun. Na binaliwala yung kasong obstruction of justice. Oho. Nagkaroon daw po ng miscommunication. Oho. Kaya hindi nailagay na nag-submit ng counter affidavit si Senador Ruben Padilla. Oho. Ayun. So pinatutunayan lang na may sumagot talaga. Sumagot talaga. Oho. Kasi yun nga sinabi niya sa hearing ng Senado, di ba? Napuna pa nga sa doon ni Senador isang tulpo kasi bakit daw ginagamit na venue yung impeachment court. Hindi naman, wala naman daw sa usapin ng impeachment yung may kinalaman doon sa pagsagot ni Senador Ruben Padilla. Aha. Di ba? Oo. Sana daw, anyway, naalala ko lang yung tagpo na yon. Ano, ha? Kaya nga, sinasabi ho, mismo, ngayon din, ngayong araw na ito, Oo. doon sa press ko na yan, nagkaroon daw, Ombudsman Remulla formally acknowledged the internal administrative blunder. Yan. Ayan. At sumulat na raw ho siya ng explanatory letter kay Padilla para ipaliwanag itong nangyari ito. May paliwanag si Ombudsman eh. Meron ba? Oo, katapusan na ngayon eh. Sige, Ombudsman. Sino ba yung katapusan na yan? Yung July. Panoorin nga natin. Tunatan ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo.
yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod ng naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personnel natin dito. Ayun. Meron pala hindi sumunod. Meron pala. Kasuhan nyo ng plunder yan. Ha? Yung sinong hindi sumunod na yan? Tapusin na natin yan. Yung kanyang kapabayaan. Di ba? O dapat pagka nagpapabaya, tinatapos yan para nang sa ganun napapaalalahanan. Kasi nga, umabot pa sa Senado yan, usapin na yan. Muntik Na pang para bagang si Senador Robin Padilla ay Hindi- binabaliwala yung kautusan nila. Oo, hindi Diba? hinaharap yung kaso. No? Oo. Tinanong pa naman niya yung isang NBI agent na testigo, Oo. ba't di mo hinaharap yung kaso mo? Oo. Pinagtawanan nga sa dun eh. Dahil ikaw nga, hindi ka rin humaharap sa kaso eh. Yun nga. Kaso sa ombudsman, hindi mo hinaharap eh. Oo. Kaya napilitan siya sabihin, hindi po, ako po ay nag-file ng counter affidavit. Yun. Ayan, oo. Yung ginamit nga lang pala niya, snail mail. Oo. Hindi yung direct, hindi pinadala sa tanggapan ng ombudsman. Yung Yun. tinadaan niya sa koreo. So yan, ang tatlong malalaking istoryang yumanig sa maghapon. So, Nakakayanig pala yan. nakakayanig. Oo. Breaking news yan eh. Oo. Oh. Pero mas nayanig ako dun sa solar na kakasuhan yung mag-ina, ha? Sabi ko naman sa iyo, sa kapangyarihan ng ombudsman, kaya nga tawag sa ombudsman tanod bayan. Aha. Kapag ka meron daw nagpasasa sa pera ng taong bayan, Yun. paiimbestigahan talaga nila Tama yan. naman, no? Oo. At saka yung kasong ito, gaya ng paliwanag ni Ombudsman Boyeng Rimulya, Oo. aba, hindi na maiisip ito ng mga pangkaraniwang tao ng Ombudsman. Hindi. At saka ano, Ilang dyan, taon na raw pa lang, ilang nila naisip yan. At saka mabigat yung banggit niya, ha? Oo. Na damage dito ang pamahalaan. Ghost electricity. Gobyerno, Oo. ang napinsala dito. Nako. Ay, nako po. Ano kaya mangyayari sa mga susunod, ha? Aha. Pagka ito'y na-file, natural, maglalabas ng warrant of arrest. Aha. Hindi kaya mas maganda dyan, ilipat na lang yung session hall ng Senado sa loob ng ng Quezon City Quezon Jail. City Jail. Baka Meron doon isang conference na for Pwede. session, di ba? Pwede siguro At yan. yung mga, kasi mas lalabas dyan, pag dumating ang panahon, Oo. mas kokonti na yung layang senador, no? Lahat nakakulong na. Lahat nakakulong. Mas marami na yun. Kasi tinan mo, ha? Oo. Jinggoy, Kulong. Marcoleta, Oo, kulong. sino pa yung susunod? Yan ba yan? Legarda. Yung Alan Cayetano daw, Allen baka sumunod na rin. Oo. Robin Padilla. Oo. O, 5 na. Oo. Hindi, ang problema, puro sa part ng minority ata yun. Ay, hindi, pagbigyan na natin. Halimbawa, sabihin, hindi, hinug na yung kay Joel eh. O, Ayun. de Joel Villanueva, Yan. 6. Yan. Chis Escudero. Yung presiding officer. Tama, Oo. nandun na, sama ng presiding officer. 7. Sama na, tama, pati presiding officer, O, 7 magkakataon. Oo. Yun bang usapin ng halimbawa, mga online gambling, hindi ba kasama yan? Eh, kasama dapat yan. Kasi, O, pagka may, dapat kasuhan din yan. baka may madami, di mga, Pwede. mga senador. Nagaganon yan, di ba? Halimbawa, yung Oo. nagkaroon ng anomalya dun sa pagtatayo ng bagong Senate building. Na-discover na, naku po, bilyon-bilyon ito. Sino ba mga kontratista dito? Oo nga, Kaninong semento pang ginamit dito? Mga pati kagamitan ng bakal ata dyan, ano? Ay, naku, dami. Ayari tayo. Eh, di ubos ang mga senador, di ba? Oo nga, no? Baka magkita-kita ngayon sa New Quezon City Jail. Baga Oo. nagkataon. Tapos magkakaroon ng session hall doon. Yan. Pero hindi naman siguro aabot sa ganun. Hindi naman siguro aabot sa ganun. Pero huwag kayo Ay, mag-alala. Ha? Mayroon pa palang isa, habol ko na rin naso. Pero ito naman kahapon pa, hindi naman ito breaking news. Meron pa? Oo. Mukhang sinisisi ngayon yung isang korte sa Pasig. Kasi siya ang nagpalabas ng ng TRO Aha. sa yung sweldo. Yung dagdag sweldo. 80 pesos ba? 85. Oo. 60 muna tapos another 25 by February or January. February next year. So total 85. Total 85. Pero ang tiniro niya, yung mismong yung kabuuan. Oo. Meron atang punto na sinasabi ngayon sa part ng Department of Labor, kapag ganito pala, hindi pwede daw makialam ang Regional Trial Court eh. Aba? Kasi yung, di ba, yung RTWPB, tsaka yung, basta may kinalaman dito sa usapin ng pasahod. Oo. Dapat daw po ito ay hindi
pinakikialaman ng korte. Eh, ang problema, Yung mga pagka ganon. may ganyan ng desisyon, Oo. hindi mo basta-basta pwedeng baliwalain yan. Ah, At sabihin bagay. mo na, no, hindi ka dapat makialam dyan. Hindi. Oo. Magpapile ka rin ng ano dyan. Petition. Petition. Oo. Oo. Yun bang R2 Builders na nagano? Ito ba yung kay Regis Romero dati? Yun ba yun? Art to Diba? builder. R2 Builders yung kay Regis Romero, di ba? Eh, ano ba yung, ano yung sinasabi? Kasi doon sa part nung Sila yung petitioner. petitioner. Oh, Ito, yung ito. petitioner. Dalawang construction company. Oo. Redicon Trading and Construction Corporation at Oo. yung R2 Builders. Yun nga, R2. Yun ba yung Kasi, kay, kay Regis Romero? No, tama. Ayan ang pagkakaalam ko. Oo. Ang sabi nila, ang biglaang pag-angat ng labor cost ay magiging dahilan para magkaroon ng hindi na mababawing perwisyo o danyos Aha. sa negosyo. Aha. At maaring magbawas ng mga manggagawa. At maaring magsarado ang ilang mga negosyo. Ayun. Ayun. So, yan ho, dahil dyan, ay nagpalabas nga ng TRO. Ito, status Yes. quo anti-order Aha. ang Regional Trial Court dyan po sa Pasig. Oo. Well, Ita-challenge naman daw ito ng Solgen. yan, Solicitor Itong General. Oho. Anyway, yan po, ang abangan natin ng mga malalaking istorya. Mamaya, andyan na ba? Dumating na si Sen Marcoleta? Ha? Ayun, sige po. Makakasama natin. Talaga? Opo. At gaya nung nabanggit natin kahapon, mga kababayan, hindi lang natin alam kung po pwede siya magpaliwanag eh. Aha. Baka kasi sabihin ng Sandigan Bayan, pwede kang pumunta, pero huwag ka na munang magpaliwanag. Baka kasi mamaya kung ano pa masabi mo. Oho. Sa bagay. Pag-uusapan kasi natin, Nelson, kapag ka ikaw ay isang public official, elected official, In general terms. In no, ha? general, oo. Not particularly dun sa case ni... Oo. Kasi pinag-uusapan yan, matagal na eh. totoo. Ano yun? Talagang mahigpit daw pong ipinagbabawal. Sabi nga prohibited. Ipinagbabawal sa mga umiral na batas na siya'y tumanggap ng anumang pabor, regalo, Oo. etc. Bawal po yun. Ayun nga yung sinasabi sa kaso niya. No? Oo. Hindi, tumanggap ka ng gantong halaga eh. Public donasyon. official ka. Oo. Bawal yan sa batas. Incumbent ka eh. Oo. So, ibig sabihin, pagka-incumbent ka, bawal ka tumanggap ng regalo. Yes. Oh. Pero, meron din palang umiiral na batas, Nelson. Batas yan. Batas po ito. Hindi yan basta sabi-sabi. Hindi po aktibo at mukhang nagsimula ang pag-iral ng batas na ito panahon pa ng Commonwealth Law. Tagal na. 1935, mga ganun. Manuel Quezon pa. Baka naman expired na batas na yan. Hindi. Nabago ito hanggang... Mamaya, Ito bago. meron Anong sabi sa batas na yan? meron palang regalo, Gift. na kahit na ikaw ay isang public official, incumbent official, ay meron kang legal na regalong pwedeng tanggapin. Aba. Legal, ha? So, hindi yung ginigit nila. Hindi, congressman ka nun eh. Oho, Tinanggap mo yan, Hindi ho, hindi. Pasok ka rito sa kasong to. At may jurisprudence. Ba? May desisyon ng Korte Suprema na sa isang, naisulat to ba yung controversial na kaso o kung sa Sige, kinaharap sige, yan? sige. Oo, Sige po, yan ha. Kaya wag ko kayo maglilipat ng ating, ng inyo pong himpilan at makakasama natin para ipaliwanag po yung bagay na yan, Senador Rodante Marcoleta. Yan! Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders.
to keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Maraming pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Naku, ang baba ng presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, ay pwede. Mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. Sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit para sa tamang timpla. At hindi po ito nakakalason ha. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, layon sa lakas. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Lamok, pepok. Ayon, ay magandang hapon muna, Nelson, sa mga taga-subaybay natin. Partikular na po dyan sa bahagi ng Palawan. Ayan, mga taga-Palawan South. Pakibati daw po sina Lucila Lasso ng Tagumpay, Palawan South. Masugid po silang taga-subaybay ng Saganang Mamamayan. Binabati po kayo ng Kariki Haka. Ayan. Ayan, Karinig Garcia, nakatutok din po sa ating palatuntunan. Aba? Salamat po ng marami sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Saganang Mamamayan. Si Antonio Lagunoy, sabi niya dyan, pabati naman si Katrina Estrabo, nag-graduate na cum laude. Pabati po, nagpapabati po ang kanilang lolo si Jeremias Estrabo. Proud na proud po mula sa United Bayanihan, Santa Rosa City. Salamat po ng marami. Ayan. Si Cesar Florendo dyan sa Chula Vista, San Diego, California, ay patuloy rin hong nakasubaybay sa atin. Ayan. Sa atin Nora Banyes naman, ay salamat din po ng marami. Magandang hapon po sa inyo. Sabi naman ng isa, pakisuyo naman po. Pakibati po sa programa ninyo ang Happy 33rd Wedding Anniversary. Ngayon pong July 31. So ngayong araw para mismo ha. Wow. Kami po ng misis ko, Ka Ruel at Ka Tess Mutilia. Nandito po kami ngayon sa Bulacan North. Ate Tess at Caruel, happy 31st wedding anniversary po sa inyo. Ang ating panalangin ay patuloy pong patibayin ang tali na itinali sa inyo. Yan! Okay na, Nelson? Andiyan na ba? Dumating na si Sen? Ayun na po. Papasukin na ba natin, Nelson? Sige. Opo, Maraming nakakamiss kay San eh. Oo nga, marami yung nakakamiss kay San Marcoleta at ganyan po. Pero ang pinakiusap pala, Nelson, ang sabi daw po ay inutusan siya ng Sandigan Bayan, wag na munang magsalita. Wag na munang magpaliwanag. Anong gagawin niya?
ano lang muna, kakaway lang muna Kakaway sa ating lang? palatuntunan. Ba? Kasi daw baka mamaya kung ano pa masabi at magamit pa laban sa kanya ng, siyempre, alam mo, di ba? Oo nga, Nakabantay pa naman lagi ang ombudsman sa ating palatuntunan. Oo. Kaya yun po, sa dami po ng mga naghahanap kay Senador Rodante Marcoleta. Oo. Nakaabang na daw yung Dorm 6 at 7. Ganon? Panguna ng ka-Norbing del Rosario. Aba, oho. Meron pa ba? Nakaabang sa'yo? Meron din, aba si Dean Abby Espejo nakaabang din. Ba? Pati si Dean Abby Espejo nakaabang na kami sa inyong palatuntunan. Kamusta po kay Sen Dante Marcoleta? Ayan, nakatutok na pala sila ngayon. Salamat po ng marami. Ayan, okay na. Saito, lalayan mo nga si Sen, papasukin mo. At baka mamaya hindi na sana. Dito sa May pwede ilagay sa gitna wheelchair? Yan. Yan. Oho. Parang... Yan. Huwag ka nang kumabay sa ito. Yan po. Yan na ba yun? Ayan, Kita nyo naman, ang ganda ng pagkakangiti ni Sen, ano ha? Oo nga, no. Nako. Friday kasi ngayon. Dapat talaga kasama natin siya. Oo nga, no. Alalayan mo sa ito, bakit tumumpas yan Parang pwede na nga, no. Di ba? Baka naka-alert na dun sa, hinahanap. Ha? Hindi kayo sa hanapin rin. May dumating daw polis, Oo, akala nandito talaga. Ayan. Naku, ang dami nag-heart sa ating palatuntunan, Ayan, sinasabi natin. Ayan po, Nami-miss nyo na ba? Ayan, tingnan nyo na lang muna. Nami-miss si Senador Mar. Ayan, na green pa si Senador Mar. Ang ganda pa ng pagkaka-halukip-kip, Di ba? Hindi. Request talaga ho ni Senador na ipakita yung larawan niya. Sinabi niya sa amin. Hindi dahil sa niloloko namin siya. Sabi niya, at least makita siya. Yan. Ano mga nakakamiss sa kanya. Lalo na, ang dami kasing gustong dumalaw dyan. Yun na nga. Hindi ho po pwede. Nakita mo ang mga emoticons kayo sa atin ito, heart at saka nakatawa. Sila man ay masaya din Oo naman, Di ba? Ayan po. Kita mo, ang ganda ng pagkakangiti ni Sen Dante sa standee na yan, ha? Kakaway ba? Kaway ba uli? Kamay ni Saito yung nakikita ko. Talaga naman. Okay na siguro. Hindi, pinakiusap kasi din talaga niya. Siya mismo po. Siya po. Baka sabihin itong dalawa nito, nakakulong na nga yung Kung tao. ano ginagawa. Hindi po. Pinakiusap po ni Sen Dante na kung maaari, ay maipakita man lamang yung kanyang standee siya nga sa kasi palatuntunan napakunan ito. Tayo ho kasi ay pinalad na kahit ilang minuto ay makadalaw sa kanya kahapon, Nelson. At nakakwentuhan po natin ng Sen Dante Marcoleta, may kinalaman po sa kanya. Medyo kaawa-awa po yung kalagayan ng tao. Pero sabi niya, Jen, kailangan nating harapin ito sapagkat ito naman ay ito ang ating ipinakikipaglaban. Yeah. Kung ano yung batas, susundin natin, kung ano sinasabi. At ganun din po naman, ay patuloy daw po ang kanyang pagpapaabot, Nelson, ng mataas na pagkilala at pagrespeto sa Sandigan Bayan. Malaki ang tiwala Opo. ni Sen Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil nakita niya na yung kasong isinampa naman sa kanya, pinag-aralan din naman niya, no? Totoo. Na wala talagang basihan. So sa kanyang pananaw, hindi niya kailangan magtago, hindi niya kailangan hindi sumunod sa proseso ng batas. Dahil sa tingin niya, ay kung ipapatupad ng Sandigan Bayan at yun naman yung kanyang iniisip na magiging patas ang Sandigan Bayan sa pagpapairal ng batas, mapapawalang sala siya sa takdang panahon. Yun na nga po. Kaya siya mismo ang pumunta doon sa Sandigan Bayan at isinuko ang kanyang sarili. Di ba? Yes. Pumarap pa po siya sa pagdinig at sinabing, yun po ang nangyari. Again, ang kanya pong, ang maging palatuntunan ito, Nelson, ang atin din pong pagsaludo at pagkilala sa Sandigan Bayan. At maaaring makita sa darating na pagkakataon, darating na mga araw, ang kasong ito ay talagang mukhang gawa-gawa lamang laban po kay Senador Rodante Marcoleta. Walang masyadong matayan. Puntahan na natin ngayon, Nelson. Yung sinasabi natin kanina, Yan muna bawal. yun muna. Kasi yun nga, ang pagtanggap ng regalo, kung ikaw ay nakaupo, incumbent official ka, halal man o appointee, o kaya talaga ka sa tanggapan, meron talagang ipinagbabawal na pagtanggap ng regalo. Yes. Pabor, o kaya, anong tawag doon? O anumang mga pakinabang. Yeah.
Ano bang nakalagay? Ano ba yung mga regalo na yon na ipinagbabawal, Nelson? Hindi kasi sa isinampang kasos kay Senador Marcoleta, yung plunder law, kasi plunder ang ipinail na isang kaso, di Yes, ba? oho. Ang nakalagay doon, Jen, ay bawal na tumanggap ng... ang ginamit kasi dito, yung gift, no? Oo. Yung kanyang campaign donation ay inilagay nila, winari nila na ito ay isang forma o isang uri ng regalo na tinanggap mo bilang incumbent, Oho. congressman ng panahon na yon, na ipinagbabawal. At dahil sa ito ay lumagpas sa threshold na 50 million Oho. para maging plunder, Sinuma. ipinasok nila sa plunder. Yes. Sa kabuuan ay Oo. 75 million. 75 million. Okay. Ang sabi dito ay ang pagtanggap ng gift kasi, ang isang narinig kong paliwanag nila, hindi talaga po pwede yan pagka incumbent ka. Oh, sitting congressman sa that time. May batas daw nagbabawal talaga dyan. Opo, oo. At kapag ka nga ito ay lumagpas ng 50 million, magiging plunder yan kung yan ay series ng criminal act Oho. na katulad ng malversation, etc., etc., or by reason of his office or yun nga, yung kanyang tungkulin. Oho. Oo. Na makaka-impluwensya yung kanyang kapangyarihan bilang Yes. isang opisyal ng bayan. Yun ang medyo naging problematic doon sa ipinail na kaso dahil ang malinaw lang ay una, totoo, public official si Sen Opo. Marcoleta. Elected congressman siya that time. Totoo na tumanggap siya ng donasyon. Opo. At ito ay ginawa nga halimbawa, gift. O, kasi ang gift kahit ano yan, kahit pera Oo, di ba? oo. So, totoo. Mm-mm. So, therefore, nag-conclude sila, bawal ka agad, di ba? Kaya daw nagbigay ng regalo yung tatlo, para mayroon daw mag-gain na pakinabang Oo. o impluwensya. Yun ang hindi na ipaliwanag. Oho. Na ano yung by reason of the office of the public officer. Oho. In connection with the office of the public officer. Oho. Ano yung nagko-connect? Oho. Yun ang hindi maliwanag at hindi rin napalitaw ano yung criminal act, series of criminal act na ginamit. Ang nakalagay nga ito, covert. Di ba? Parang Oo. covert criminal act. Overt, oo. Oo. Ibig sabihin, lantaran na meron kang makikita na ginawa. O yung pera ay illegally acquired, di ba? Oho. Illegal na pera. Halimbawa, yung kay Erp Estrada, kickback sa sugal yun eh. Yung wedding na daw dati. Oh. Sabi nga nila, hindi, kahit na private funds yan, pwede pa rin plunder. Kung illegal Oho. na pondo, katulad nga nung kickback, di ba? O kaya yung isang hinihilimbawa nila sa immigration, ano naman yun? Extortion. Extortion, yung dalawang commissioner. Oh. Ito, businessman eh. Oho. Di ba? Ibig sabihin, legit yung sources. Oho. By reason of public office, yun ang walang connect. Nagbigay ka ng pera, Oho. para ano? Para saan? Di ba? Pero yun daw ang pinapaliwanag dati ni Ginoong ni Miko Clavano, di ba? Na kaya daw nagbigay ng donasyon kay Congressman Marcoleta noon. Dahil siya ay congressman. mabibigyan ng pabor, mabibigyan ng kung ano-ano pa man. Saan yun? Yun yung wala. Yun ang missing. Oho. Pero may binabanggit ka. Kanina na hindi ko mo incumbent, Oho. ay Elected. Ano pa man, oho. ay hindi na pwede tumanggap ng gift. Meron po palang gift na pwedeng tanggapin. Ayun. Pero bago natin ituloy, meron ba tayong mga kapanayam? Ayun. Babalikan natin, Nelson, yan ha. Mahalaga po yan. Ang chairman po ng ERC, Chairman Attorney Francis Juan. Attorney Francis, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen at Sir Nelson at sa lahat ng mga sumusubaybay. Sir Francis, naalala ko, kung hindi ako nagkakamali, isa na kayo sa nagsimula tayo reporter, Nelson, alam ko parang executive director ng ERCC. Parang narinig ko na yung pangalan, no? Tama kami, Sir Francis, ano po? Oo, nagsimula ako as attorney for, naging director at naging executive director. Kaya lang ay umalis ako pansamantala sa ERC Ayun. hanggang na-appoint ako last year as Opo. chairperson. Kasi dati, alam ko, reporter kami, in-interview namin kayo kasi lagi kayo ang spokesperson, parang spokesperson ng ERC that time eh.
Di po Oo, ba? na-designate na tayo noon. Opo, As executive director, ginawa Tama. rin akong spokesperson. kaya nga ako naniniwala, Opo, kabisadong... natatandaan namin kayo, attorney. Kayo yung umutang sa amin para magbayad doon sa kape. Hindi naman siguro. Hindi ako yung ibang tao siguro. Ayun. yun. Kaya ko lang po nabanggit, ibig sabihin, lahat ng pasikot-sikot sa ARC, kabisado po Yes. ni Attorney Francis Juan. Alam ko po, ang dami na po nag-interview sa inyo. Siguro, ang concern na lamang namin ngayon, nakakita na ho ba kayo ng kaparaanan para sundin po at yung binanggit ng Pangulong Bongbong sa kanyang SONA na sabi, we demand na rebisahin natin ang IPIRA law. Attorney Francis Juan. Oo, una, nagkokonsulta tayo sa Department of Energy at sa mga utilities din dahil gusto man natin na talagang mapababa ang singil ng kuryente, mabawasan yung system loss charge kung hindi man totally matanggal na kagad dito. Pero kailangan din na mapaghandaan ang eventual na pagtatanggal nito dahil hindi naman po pwede na yung mga distribution utilities kung sila na ang sasagot nitong gastos na ito ay mag-ooperate na lang at sa kalaunan ay hindi na nila kakayanin din magpatuloy sa kanilang operasyon. Sa kabuuan po ba ng kita, mga ilang porsyento ba ang systems loss, Attorney Juan? Ang kabuang bill natin, kung titingnan ang bill na binabayaran natin, kapag ka ikaw ay consumer ng Meralco dahil siya ay pribadong kumpanya, Opo. ang porsyento niyan ay mga nasa 5 hanggang 6% lang. Pero doon sa mga electric cooperatives natin na mataas yung cap na applicable sa kanila, mas mataas ng konti yung porsyento ng system loss na binabayaran nila. So tama po ba yung binabanggit ni Ginoong MVP na kung aalisin ang at ipasasalo sa kanila yung bayad sa systems loss ay ikalulugi po ng kanilang kumpanya? Siguro yung timing ang kailangan nating mapag-usapan. Kung agaran kasi ngayon at tatanggalin bukas yung system loss charge nang walang paghahanda yung ating mga utilities, talaga mahihirapan na nga sila magpatuloy. Kasi malaking halaga din ang sasagutin nila. At itong halaga na ito, wala silang pagkukunan kung di doon sa kanilang kinikita, sa kanilang distribution business. So, kung talagang tatanggalin na yan, kakailanganin na mayroon silang preparasyon para Opo. talagang mapababa nila yung level ng kanilang system loss para kung mayroon mang matira na system loss ay maliit na lang ang gastusin nito at kakayanin na nilang mapunan doon sa kanilang ekstrang kinikita sa kanilang pagnenegosyo ng distribution. Nagkaroon na po pala ng hearing yung Senado. Lunes po nagsona ang Pangulong Bongbong. Pang-apat na araw na po nakakalipas ngayon. Initially, ano po nakita nyo nang pwedeng gawin? Oo, ihimayin natin yung antas ng mga non-technical at saka ng technical system losses ng ating mga distribution utilities. Kasi yung mga non-technical system losses, ito yung mga nakaw, yung mataas na incidents ng mga erroneous na mga or defective meters. Ito ay pwede na maaksyonan kaagad ng ating mga distribution utilities. Opo. Sila ay maging mas masikap sa panghuhuli o pagbabantay doon sa kanilang mga linya nang sa ganon ay maiwasan o mapababa yung incidents ng mga pagnanakaw. So itong una nating tatargetin at matapos nito yung technical system losses. Kasi sa technical system losses, kung talagang papababain nila ito, pakakakailanganin na magsagawa sila ng mga capital expenditure na projects na dadaan ito sa pag-aproba pa muna ng komisyon at bago nila ito maisakatuparan. Opo. At saka sa kailangan ng amyenda rin ng ng batas para maisagawa itong pagtanggal sa systems loss, attorney. So doon, kung ano man yung mga detalye, kung paano siya ipapatupad, doon natin ilalagay sa bagong batas. Tama po ba? Oo, gaya na nung nanawagan ng Pangulo na amyendahan ang IPIRA dahil nakapaloob dun sa IPIRA yung
pagsisingil ng system loss, pero subject nga dun sa mga cap na itinatakda ng ERC. Sa ngayon ho ba, alin ng, na-estimate po ba kung alin ang mas malaki, itong technical losses o yung non-technical sa mga pilferage? Mas malaki pa rin talaga yung mga technical. Ito yung mga nawawalang kuryente dahil yung init na nakikreate kapag ka sila dumadaloy doon sa mga kawad o doon sa mga transformer. Ito ay nagdi-dissipate. Technical losses pa rin ang mas malaki, lalo na sa Meralco na ang kanyang porsyento naman ng pilferage ay mga nasa 1 hanggang 1.5% na lamang. Mababa na rin pala. Ano, oo. Sa kabuuan po ba, sino nakikinabang ng systems loss? Sabi ni, kayo na pupunta ba ito, attorney? Ito ay ibinabayad din naman doon sa mga generation na companies at transmission dahil yung distribution utility, pag kumukuha siya ng kuryente mula sa mga plantang ito, ang kantidad o yung quantity na yan, hindi niya lahat na isusupply na sa kanyang mga customer dahil kapag nga dumaloy yung kuryente sa kawad niya, mayroon nang nababawas. So sa part ng Meralco, mga magkano po ang napapakinabang niya sa systems loss? Ang mga nakokolekta niya, batay doon sa ni-report niya, sa taong ito, nasa 3.2 billion ang average per month. So, nung nakaraang taon, umabot ng mga 30 billion ang total na nakolekta niya bilang system loss. Pero ang kabuuang itong halagang ito ay ibinayad niya rin doon sa mga generation companies na pinagkunan niya ng kuryente. Pero sa report po ng Meralco last year, magkano kinita ng Meralco, sir? Wala ko yung kabuuan, pero ang sinasabi niya, umabot din naman ng mga nasa 50 bilyon ang kinita niya. Oho. E di kung 50 minus, may meron pa rin matitirang 20 billion para sa kanya, attorney? Oo, kung yan ang pagbabasihan natin, yung ulat o yung nire-report niya na kinita niya. Pero syempre, ang kinita niya na yan, kung titingnan natin yung kabuang halaga ng ininvest niya, yung ginugol niya para sa pagpapatayo ng mga linya. So maaring maliit pa yan sa kung tutuusin kung ano yung reasonabling rate of return para sa kanyang naipundar sa kanyang negosyo. Yung Ito mga naman- investment nga niya. Ayun naman pong mga generation, yung, di ba, doon binabayad ng Meralco, di ba? Oo. Hindi ba pwedeng maghati sila nung kahit na may at least may contribution yung ano ba yung pinagkukunan? NGCP po ba? Ang pinagkukunan yung mga planta, kaya lang yung mga kuryenteng yan, dumadaloy muna sa kawad ng NGCP bago maihati doon sa distribution systems. O ibig sabihin may systems loss pa rin sa NGCP? Doon sa transmission level, pag dumaan yung kuryente doon, meron din. Kasi nga, yan ay law of physics. Opo. Pag dumaan sa kawad ng kuryente, nag-iinit at may nawawalang kuryente. Pero dahil malalaking voltahe, yung transmission wires, maliit lang ang persento ng nawawala kumpara doon sa mga distribution wires na mas mababang voltahe. At saka maraming linya, no? Oo. At nandyan pa yung pagnanakaw kasi kung mababa na yung voltahe, dyan pwedeng may kumalikot o merong mag-jumper or illegal connection dahil medyo mababa na yung voltahe. Oho. Sa tingin ko, attorney, kasi itong pinakikita namin sa video na, di ba, yung Mga kable ng at napakadaming kuryente. kable eh. It's about time siguro na ayusin yung mga linya, no? Na dapat, hindi, kasi mas lalong dumadami yung pinagdadaluyan, mas lumalaki ang systems loss. Tama po ba? Pagka humahaba yung linya, karaniwan na talagang lumalaki ang system loss. Yung namang mga kable na parang spaghetti na Yes. nakikita natin, lalo dyan sa mga matataong lugar o sa Opo. mga syudad, ito ay hindi lamang kawad ng kuryente, marami na rin dyan mga cable, telepono, kaya hindi na nga din maganda sa mata, mainam nga na mayroon tayong maging programa na para yung mga ibang linya na hindi naman talaga ginagamit na ay pwedeng matanggal na, malinis, para medyo maging presentable naman yung ating mga linya ng kuryente. Oho. Last point na lang, kasi nabanggit lang natin ay Meralco, no? Sa mga electric cooperatives po, halimbawa, tinigil natin ang
paniningil ng systems loss, meron bang electric cooperative na magsasara? Diyan na mas maraming dapat nating bantayang electric cooperatives. Kasi Opo. nga, una, yung sinisingil nila ngayon, matagal nang hindi na-adjust. Ikalawa, yung singil nila, nung itinakda namin, wala kaming isinasama dyan na kita nila. Kasi nga, itong mga electric cooperatives natin ay non-stock, non-profit. Kaya yung kanilang singil ay talagang binubuo lang nung kanilang actual na kakailanganing makuha or masingil para pambaya doon sa gastos nila sa pagpapasweldo, doon sa mga fuel na kanilang ginagamit sa kanilang operasyon. So ito lamang ang kanilang nasisingil, at kung merong madagdag na dapat nilang bayaran or akuin na gastos sa system loss, ay mahirapan sila kung hindi natin re-revisahin yung kanilang kasalukuyang singil, o kaya naman ay bibigyan sila ng abilidad na mas mapaganda yung kanilang mga linya, nang sa ganun ay mapababa nila yung kanilang system loss. Hindi naman po kaya dahil sa may systems loss, no, Nelson, tsaka Attorney Francis, kaya hindi nila hinihigpitan yung pagkapatupad nung hulihin ang mga nagnanakaw ng kuryente kasi may magbabayad naman? Pwedeng ganyan din ang kanilang pag-iisip, pero Opo. kaya din tayo merong cap. Dahil kung talagang pababayaan nila ang pagnanakaw at hindi nila sasawatahin ito, Opo. ay maaaring lumampas sila doon sa itinakdang cap, at sila ngayon ang sasagot nito. Kaya ito rin yung isang tinitingnan kung pwede nga na medyo mas higpitan na yung parte ng non-technical system loss at ibaba yung cap, nang sa ganun talagang mas maging maigting ang panghuhuli ng ating mga electric cooperatives at yung mga pribadong kumpanya sa panghuhuli nila doon sa mga gumagawa ng mga pagnanakaw o illegal na connection. Okay. Last point na lang po siguro. Sa experience yung sa ERC, kailan ba pinakauna na may naghain na i-revisahin na, i-amend na yung EPIRA law? Yung tanggalin na yung systems law. Tanggalin ang systems loss. Doon sa balitaan natin kahapon sa Senado, mayroon nang naisumite si Senate President Win Gatchalian doon sa pagtatanggal ng system loss. I understand meron na rin yata si Senator Erwin Tulfo, ang chairperson ng Committee on Energy. Pero bago po ito, kasi alam ko parang 19 Congress pa lang. Yung pinakauna-unang itina-attempt yan. Opo. Wala tayong natatandaan na nagsumite ng panukala tungkol dito, dahil nga doon sa umiiral naman na provision ng EPIRA, yung Section 43F, nilagay dito na ang ERC sa pag-aaral niya batay sa mga technical consideration, maaari pa niyang mas ibaba yung umiiral na cap. Unlike doon sa dating batas, yung 7832 noong 1994, dito ay mayroong legislated caps na inilagay ang Kongreso. Well, anyway, ako naman naniniwala po, Atty. Juan, ayaw niyo masiphayo ang Pangulo. Kailan po timetable natin para masunod yung kanyang utos? Kami sa ERC, kung sa paghahanda lang, ay naghahanda na tayo, nangongolekta tayo para makumpleto yung datos namin ng system loss sa mga electric cooperatives. Nang sa ganoon, kung kakailanganin na sa paghahanda ay magtakda na kami ng mga panibagong cap na ibababa natin para bilang preparasyon na rin doon sa eventual na amendment ng EPIRA na kung saan tatanggalin na ang system loss charge. Ayan. Sa lalo madaling panahon. Atty. Francis Juan, salamat po ng marami sa inyong oras. Magandang hapon po. Maraming salamat din po at magandang hapon. Sa susunod po ulit, sana ay makapanayam ulit namin kayo. Mga kaibigan, ang atin po nakapanayam ang chairman po ng ERC, si Atty. Francis Saturnino Juan, ang atin po nakapanayam. Tama, Nelson, kasi nung tayo reporter sa field, director ito na siya parang spokesperson ng ERC that time. Tama, Nag-resign pala sa tapos ngayon bumalik uli. Habang kinakapanayam natin siya, nakikinig ata sa atin ng mga taga-NGCP, nabanggit Nelson, ito, mayroon silang pinadala sa atin. Sabi niya, ayaw ko na lang baka akala nakikipagdebate tayo kay Atty. Francis Juan. Sabi po ng NGCP does not charge consumers for
transmission technical systems loss? Aba, wala. Hindi pa. raw po, no? Sabi niya, there are two types of systems loss. Technical systems loss. The natural loss of electricity as it flows through transmission lines. This is an unavoidable physical phenomenon experienced by all power system. Sabi niya, NGCP minimizes these losses by installing and maintaining specialized equipment. Meron pala specialized equipment such as capacitor banks and STATCOM. Ay, alam din ng ating technician dito, no? Ate, ganun ang gawin ng Meralco. Meron palang capacitor banks at saka STATCOM. Pangalawa daw po, non-technical systems losses resulting from illegal connections, electricity theft, and jumper lines. These occur on the distribution level and addresses by distribution utilities, not NGCP. Tama nga naman kasi ang NGCP, transmission lang eh. Yun ho pala. Yun ang kanilang paliwanag. Mabuti po. Salamat sa part ng NGCP. Paliwanag niyo po yung bagay na yan. Kasi parang tinuturo, isa rin kayo sa nakikinabang dito sa systems loss. Kasi sa kanila ito ay binabayad eh. Ayun nga. Sabi niya, hindi naman daw po. Kung meron man yan, ay meron pala silang capacitor banks at saka STATCOM. Ayan. So tuloy natin bago tayo mag-break. O mag-break ba tayo? Break muna tayo. Break muna tayo. Puntahan na po natin alin yung yung mahalaga. Yun namang gift na pwede. Gift na pinapayagan ng batas. Oo, kasi yun yung usap-usapan nung nakaraan na hindi, it doesn't matter. Yan. Incumbent ka. Tumanggap ka ng gift. Oo. Pasok ka. Oo. Kaso ka. Yan. Meron palang pwede. Meron pala. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Vio Vitalis, imagine a treatment that doesn't just cover up pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at Vio Vitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipinos para maaga pa lang we can slow down aging and improve recovery and protect long-term health. Start your journey to better health today. Ang kanila pong Viber number, 0917-632-7719. IG at FB account, Vio Vitalis, by Centro Holistico. Ayan. So, Nelson, punta na natin. Okay. Natalakay na natin yung regalong prohibited, ipinagbabawal ng batas sa mga nakaupong opisyales ng bayan. Lalo na kung Halal yan man o ay hindi. by reason of the office of the public officer. Yan, baka gagamitin mo yung influensya. Yan, sapagkat siya nakaposisyon, gagamitin mo yung influensya niya, etc. etc. Kaya naman, yung ibinibigay mong pera ay kickback, Yan, illegal funds, protection money. Protection money. Yan ang mga bawal. Okay. Pero hindi dahil sa binigyan mo ng gift, ang isang incumbent ay bawal na kagad. Ako bilang isang pangkaraniwang mamamaya, akala ko absoluto yan, Nelson. Ayun nga yung pinapalitaw nila eh, di ba? Oo. Na sabi nila, hindi, kahit na yan eh public, private funds, ibinigay mo, incumbent, ay, bawal na kagad dyan. Ano pala yung regalo na yan? Nasa sa ilalim na batas, umiiral na batas, ay pinapayagan. Hindi, una-una, yung private fund, hindi call mo private fund, kailangan legal fund. Di ba? Pagka tama. legal, wala nang pag-uusap doon. Pwede yun. Pero alam mo ba, nasa kasaysayan ng batas ng Pilipinas, yung nga, bagit mo, Commonwealth pa eh. Oo. Merong gift na pwedeng tanggapin ng isang incumbent na hindi mo pwedeng gawing batayan para siya ay kasuhan. Oo. Alam mo ba kung anong klaseng gift yun? Anong taon pa yan? Commonwealth Act? Commonwealth, Yung mga 1930s yan. 1938. 1938? Okay. Oo. Ito po ay mga batas na patungkol sa eleksyon. Okay. 1938, Commonwealth Act number 357. Ba? Sa number pa lang, parang nakakatakot na no? Hindi ba baril yan? Oo. Magnum. 357 talaga nga, totoo? Oo. Commonwealth Act number 357. Ito po ay nung araw election code. Oo. Okay. Dito sinasabi na ang isang incumbent
ay pwede tumanggap ng gift kung gagamitin sa eleksyon. Aha. So doon pa palang panahon, meron ng campaign distribution, panahon pa ni Campaign contribution. Manuel L. Quezon? Oo. Kahit yan ay gift in money or donation Oo. or ano. Kahit anong klase, basta yan gagamitin sa Pangangampanya. sa pangampanya, ay kino-consider yan as contribution para campaign. Campaign Oo. contribution. So campaign donasyon, okay? Oo. Ibig sabihin, pagka halimbawa, tumanggap ka ng pera para sa kampanya mo, Oho. gift, pwedeng gift nga yan, pero pinapayagan ng batas. Kaya pala lahat ng kandidato ay tumatanggap ng ganyan. no? Ayan, no? The law explicitly defined a contribution to include any gift, Okay. donation, subscription, advance, or deposit of money, or anything of value. So Oo. kahit anong may halaga. Oho. 1938 yan. Baka naman na paso na yan, nasa paawa na yan. Ibig sabihin, na-repeal na yung batas na yan, Lawson. 1947, Republic Act number 180. Revised, Mula 1938, nagkaroon pa ng 1947. revise nila eh. Revised Election Code. Okay. Pero kahit na revised election code, pinanatili lang identical to the 1938 law. Parehong-pareho lang. Okay. Oo. Ang sinama lang, kahit pangako, pwede. Nag-promise. Pwede na yun. Oo. A gift or the mere promise of one was strictly classified as campaign contribution basta patungkol sa eleksyon. Aha, okay. Nung 1971 naman, Ayan, medyo bago-bago yan. 1971 na yan. no? Election Code of 1971, Oo. Republic Act number 6388. Oh. Pareho pa rin. Ni Apo Marcos na yan. Oh, a gift whether given outright as cash or as a physical item of value was legally classified as contribution. Aha. So ang makikita ninyo, ang pagbibigay ay depende kung para saan, di ba? Oho. Kasi kung binigay mo yan, kickback ito doon sa project natin. Protection money po bawal yan, yan. Ito ay kinita natin sa ganito. Bawal yan. Oho. Ito ay illegally acquired. Oho. Podo ito, pero ibibigay ko sa iyo bilang paunang bayad. Yan ang bawal. Pero ito binibigay ko sa iyo dahil tatakbo kang kandidato. Pantulong ko sa campaign contribution ko yan. Kahit na yan ay tawagin mo pang gift, hindi mo ihihilahin yan na, oy, dito yan sa bawal. Ha? Kasi kasi kanina, di ba, yung binabanggit sa plunder law, by reason of his office. By reason of his office, yes. Oo. Pero binigyan mo ng pera dahil by reason of candidacy, Oho. pwede. Ayun. So, 1971. Oo. Meron bang bago yan? 1978. Presidential Decree number 1296, 1978 Election Code. Naku, pinanganak na ako niyan, ha? Parehong-pareho lang. Pero Oo. dito, dinagdag pa. May dinagdag pa. Kahit utang. Diba? Papautangin kita, ha? Pero ito, Magpapagawa kong tarpaulin mo. Huwag muna mo nang bayaran. Pautang ko na lang sa'yo to. pero yun ay campaign contribution pa rin. Pasok pa rin. Hindi pa rin bawal. Oho. Hindi yun, no? Sabi na, prohibited, ha? Ay, hindi. Basta Legal yun, ha? by reason of candidacy. Okay. 1985. Ayan ang bago. Oo. Yan na yung Omnibus Election Code. Omnibus Election Ayun, Code. Batas pambansa bilang 881. Oho. Baka nawala na yung gift na yon. Oh. This law adopted the 1978 definition word for word. Ganun. Letter for letter pa nakalagay. Hindi So, letter sabi for kayo, kinopia nila. Hindi letter for letra, Jen. Oh. Word for word. Oh. Salita per salita. Kung paano ang pagkakahanay, ganun na kinopia. Tama. Uh-huh. And serve as the primary election framework is still used today. Yan. Ang linaw pala naman. Ano? It maintains that a gift intended to influence an election is a contribution. Oho. Ibig sabihin, basta binibigay mo, ba't mo binibigay? Hindi naman kickback. Hindi naman galing sa kung saan. Oo. Hindi naman, ito, para sa project natin ito. Wala naman ganun. Bakit mo binibigay? Kasi tatakbo ka eh. Ayun. By reason of nga, election nga eh. Contribution pa rin. So, Yan ang pagtanggap na regalo na pinapayagan kasi donasyon o ano pa man. Basta ito ay gagamitin mo sa pagtakbo mo sa eleksyon. At yun naman ata, doon sa tinanggap ni Senador Marcoleta, binanggit niya talaga na yun
ay gagamitin niya sa eleksyon. Kaya nga, may deed of donation for election. Oho. Halimbawa, sabihin nila, ba't hindi mo dineclare sa ganito? Yun ang kaso, hindi plunder. Diba? At yun, na-resolve na ng COMELEC. Kaya pala- Sabi ng COMELEC, wala nang kaso to, okay na ito. Ayun. Walang violation. So, walang papasok nga na, kaya malaking tiwala ni Sen Ayun, Marcoleta oho. sa Sandigan Bayan. Ayun. Dahil alam niya na Malinaw pala, kung no? titingnan mo yung mga batas, ay wala namang mali dun sa ginawa. meron bang meron ka ba tayong maalala? Kasi alam ko parang may naalala ka na jurisprudence na ganyan ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagkaroon pa ata ng mahabang usapin yan Ito naman hindi masyadong kapareho, pero makikita mo rin na yung campaign contribution, kung minsan ay nagiging donation din, pareho lang. Okay. Itong kaso yung mga kapartner ni former Senator Edgardo Angara, Bago-bago pa yan. Senador Edgardo Angara. 1987 election. Okay. Oo. So may mga nag-donate din sa kanya. Yung kanyang kapartner sa law office, sa Accra Law Office, nag-donate sa kanya ng pera. Okay. Ang ginawa ng BIR, kasi tinignan nila yung takbo ng pera, napunta kay Senador Angara Oo. Ang ginawa ng BIR, sinisingil sila ng donor's tax. Nagbigay yung mga partners niya. Sabi nung mga abogado, ba't mo kami sisingilin ng donor's tax? Campaign contribution to. Okay. Sabi ng Supreme Court, hindi. Kahit campaign contribution yan, hindi naman yan exempted sa tax, nagdo-donate kayo. Inaprobahan ng Supreme Court na singilin sila ng donor's tax. Ayun. Ang ibig sabihin dito, paano yung pumapasok dun sa binabagit natin kanina? Ang isang donasyon, pwedeng campaign contribution, pwede mong bayaran ng donor's tax. Pasok pa rin. Ayun. At ito naman ata, di ba parang akala ko doon sa usapin na yan, parang nagreklamo yung mismo mga partners niya against sa Senator Ed Angara. Hindi. Binasa ko ito, ang kalaban nila dito, yung BIR. yung BIR. BIR. Kasi sabi nila, ba't pa kung sisingilin ng ang palusot kasi nila dito, hindi ito donation. Yun ang nila, hindi donation. Binibigyan namin si Angara ng kasi meron kaming hinihintay na pabor. Parang may bayad ito. Hindi ito donasyon. Sabi na, may bayad man yan. Wala namang kapalit na ginawa. Yung senador sa inyo, donasyon pa rin yan. Kinikilala. Umabot pa sa Korte Suprema usapin na yan. Umabot sa Supreme Court. At ang desisyon? Tama yung internal revenue na singilin sila. Ayun. Kaya dahil dyan sa kaso na yan, nagkaroon ng batas na wag nang singilin ng donor's tax yung campaign contribution. Ayun. Pwede na. So yun pala, malinaw na malinaw naging desisyon. Kaya pala ang sabi ni Senador Marcoleta, tayo anyay umaasa sa Sandigan Bayan na makikita nila itong bagay na ito. Nagtitiwala. At nagtitiwala tayo sa kanila, dapat ay pagtiwalaan natin ang mga hukom ng Sandigan Bayan. Hindi anya kagaya nung magawa-gawang kaso ng ombudsman. Kasi sa ombudsman, maintindihan mo naman kasi sa kanila, probable cause lang sa kanila Ibig sabihin, meron lang silang hinala, pwede nang mag-file Totoo. Sa Sandigan Bayan, iba naman dyan. Kailangan dyan, beyond reasonable doubt. Yan. Kasi korte na yan, proper hearing na yan. Kailangan walang kahit gahiblang pag-aalin lang. Beyond reasonable doubt. Na ginawa mo yung krimen. Ang problema, dun pa lang sa Pinail na asan yung criminal act, series of criminal act, para maging plunder. Nasaan yung by reason of office? Yun ang hindi lumitaw. Ayun. Ako naman, sabi ko nga, ang kagandahan pa sa Sandigan Bayan, bawat division, 3 hukom ang umuupo dyan Di ba? At per division, 3 judges at meron silang overall si Justice Ekong ba yun? Well, umaasa tayo, Nelson, na sana ay makita yan ng Sandigan Bayan. Yan. Anyway, yun po. Senador Marcoleta, okay ka na? Nakaalis na pala. Ay, nako. Happy birthday pala sa araw na ito kay Ate Ruby Piñaranda. Ate Ruby, wala kayong kakibo-kibo. Kapit-bahay natin ito. Tsaka dito lang, malapit sa atin. Birthday po pala ngayon ng Ate Ruby Piñaranda.
Ayan. At sabi naman ni Migs, happy birthday po kay Ka Alvin De Leon ng Hermosa, Bataan. Ang pagbati po galing po kina Bryce Windel Salgado, Joey Postrado, Dale Amor Ramirez at Ian Medrano. Ayan. Salamat po ng marami sa inyo. O alam mo ba na may statement ngayon si Speaker Martin Romualdez? Anong pagkakasabi? Ito tungkol dun sa kasong kinakaharap niya sa ombudsman, ha? Aha. Eto lumabas ngayon sa parang hinabol niya ha? Ito hawak ko rin pa. Meron dyan. Sige, sa ating papel, ano ha? Okay, ano sabi? Ayan. May panawagan po si dating Speaker Martin Romualdez ng pantay na hustisya kaugnay ng investigasyon ng ombudsman laban po sa kanya. Ayon, kinu-question daw po kasi ni Romualdez kung makatarungan ba ang investigasyon dahil umano sa mga testigong ginagamit na anila ay ibinasura na at naharap pa sa kasong cyber, libel at saka ng perjury. At binigyang din po niya na hindi siya uurong sa kaso at hindi rin daw po siya natitinag kasabay ng panawagang gawin ang sa tingin niya ay tama. Ayan, sino nagpalabas ng statement na ito? Ang kanyang tanggapan? Ayun. Siya mismo. Oho. Mayroon pa nga, kulang yan Ganun ba ito? Maikli lang ang pinadala sa atin Ito ang mga tanong niya. Oo. Ito ba ang patas na investigasyon? Okay. Mga testigong ibinasura na? Kinasuhan pa ng cyber libel at perjury? Gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang? Kasi after SONA, biglang kinasuhan ng DOJ. Baka naman ang gamitin niya, kasi ang kukuning state witness niyan, si DPWH Secretary Manny Bonoan Oo. Baka yun naman ang gamitin, hindi kaya... Hindi, kasama din yung ganon. Corroborating Yun nga ako nagtatake, na gagamitin yung testigo laban sa former speaker, yung mga sundalong nagde-deliver ng maleta. Tapos kakasuhan nyo ng perjury. Paano? Lumina yung kaso na yan. Di ba? Ito ngayon ang ginagamit ni Speaker. Ayan, Kino-question yung statement nila, tapos yun ang gagamitin mo palaban dito? Yes, merong cyber libel, may perjury. Tapos yun ang testigo mo? Di siguro hanap ka ibang testigo, no? Kaya nga, hindi ko maintindihan. Gusto ba talaga ng gobyerno na papanagutin si Speaker? O pahinain yung kaso? Bakit nyo kinasuhan ng... Ba't gamit-gamit yung statement na para sa kanila perjury at saka Hindi lang yun. Hindi lang yun, Jen. Yung pagpapail ng kaso sa iba-ibang korte. Yun na nga. Mabigat. Sabi na Atty. Levi Baligod, pinapahirapan yung mga testigo. Paano kami... Pinipressure nyo lang kami. Kung saan yung sinampe. Yes. Ito naman, kay Atty. Mans Carpio naman, Nelson, nagpalabas daw po ng pahayag si Atty. Mans Carpio matapos na ipalabas ang kanyang mga tax records sa Senate Impeachment Court. Ayon po kay Atty. Carpio, bahagi lamang ng proseso ang pag-usumite ng mga dokumento at hindi ito nagpapatunay ng paglabag sa batas o pagkakasala at binigyang diin niya na dapat muna umanong masuri at matimbang ng maayos ang mga ebidensya alinsunod po sa batas at konstitusyon. Hindi, pinayagan na ng Pangulong Bongbong Oo nga, diba? May pagpayag na. Ang BIR pala kapag ganyan, kinakailangan mo ng pagpayag muna ng Pangulo, no? Tama. Anyway, ito pa, Nelson, para itong Iran at US, World War. Alam mo kung ano? Ano yan? Ang World War sa pagitan po ni Senador Ping Lacson Na naman? at Senador Alan Peter Cayetano! Bardagulan sila ngayon Pero mukhang mas maraming bala si Senador Ping ganun ba? Oo, sabi nga, ba't ka makikipaggera sa akin? Ang dala-dala mo lang, Laro ang baril. toy gun. Tapos hihingi ka niya ng ceasefire. Meron, may bagong bomba? Ayan tuloy daw po ang baggaan ni Senador Ping Lacson at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga proyekto daw sa Taguig. Pinanggihan daw po ni Lacson ng umano'y paano ka lang ceasefire o pagtigil ng palitan nila ng mga paratang.
Giit niya, ipagpapatuloy daw po niyang pag-asampan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Nagpadala na po siya ng mga ebidensya daw kahapon At ang paglalantad daw po ng mga ebidensya sa nakatakdang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Nako, nagpatawag na agad, no? Pero hindi na yung may kinalaman sa sa 18 former soldier. Ang iimbestigahan na yata ay yung sa bahagi ng Taguig. Nauna na po sinabi ni Lacson na nagsumite na siya ng dokumentong naglalaman umano ng ebidensya ng doble-dobling pagsingil at iba pang irregularidad sa ilang infrastructure project sa Taguig. Maaari umanong maging batayan ang mga ito ng mga kasong graft, plunder at iba pang mga paglabag sa batas. Sa bahagi naman, Nelson, ni Cayetano, ito naman, nasagot naman. Yan na, may sagutan. Sumagot naman si Cayetano. Anong ceasefire? Hindi ako humihingi ng tigil putukan sa iyo, Bakbakan na. Oo, yan. Hindi ako humihiling ng ceasefire. Ayon po kay Senador Cayetano, hindi niya binanggit ang salitang ito at handa siyang harapin ang anumang investigasyon basta ito ay maging patas. Iginit din po ni Cayetano na walang nalalamang malaking irregularidad sa mga proyekto sa Taguig at hinihikayat daw po ang publiko na hayaan ang mga kinaukulang ahensya tumukoy kung may naganap nga bang paglabag. Binanggit din po ang mga proyektong kinukwestiyon at pakinabang daw po ng libo-libong residente at mga motorista. Kaya, hindi niya dapat maantala mga ito ng walang sapat na batayan. Pero nanindigan doon si Lacson, Nelson. Sabagot namang kabila. Sagutan, sagutan talaga, no? Lehitimo ang pinagmula ng kanyang yaman matapos itong questionin ng bigla ang paglaki ng kanyang net worth. Mula daw po sa 58 million, naging 200 million mahigit sa loob lamang ng 3 taon. Nung nagkataon pa na wala siya sa Senado. Ayun nga, oo. Diba? Ayon sa Senador, nagmula ito sa lehitimong negosyo at real estate transactions nang wala siya sa Senado. 3 taon ako nagpahinga Kumita siya ng 200 milyon. Patuloy po ang palitan ng paratang habang hinihintay ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga inakusang irregularidad sa mga proyektong pampubliko. Sa latest vlog daw ata ni Senador, anong tawag dito? Cayetano. Sabi niya, ayun, uso kasi sa inyo ang nang i-smuggle ng usapin. Hindi ka naman anya kasama ay parang ini-smuggle mo anya. Tapos using cement para may pinapahiwatig sa smuggling sa cement Ano kaya gusto iparating din ni Alan Cayetano, no? Hindi ko alam. Tapos nabanggit pa yung yung usapin na, matagal nang usapin yung Dasar Corbito double murder case. Pa-investigahan yan sa NBI. Ayan, at saka yung kuratong, Investigahan ng NBI yan. Marami na po ang tawag yun, nagiging historical, Nelson. Hindi po hysterical, historical. Yung mga luma. Bigla nagbabalikan ng mga lumang usapin. Happy birthday muna kay Mary Rose Liamado ng San Pablo City, Laguna. At happy birthday kay Jojo Aberion ng Caloocan ba? Si Jojo Aberion pala, nasaan naman si Jojo Aberion ngayon? Mayaman na? Ayun, happy birthday kay Nest Obanes ng Toronto, Ontario, Canada. Binabati rin naman natin ang Kuya Israel Ian Pereira at pamilya sa Dayuan, Taoyuan City, Taiwan. Ayun. At happy birthday din kay Ate Maylin Serrano sa Lucio, Taoyuan City. Ayan. May bahay ni Kuya Denny Serrano. Ayan. Ang ka-Jo Salvador naman dyan sa Buog, Zamboanga del Norte. Sabi niya, Jen, namimiss namin Senador Marcoleta. Ano sabi? Po sa Buog ay nakatutok sa inyong programa. Ayan. Pakibati naman po ang kapatid ko sa Divina Falls. Pangalan pala, akala ko lugar na kapatid ko, Divina Falls, at ang kanyang asawa si Daniel Falls ng Florida, USA. Falls pala napangasawa, akala ko, ano tawag doon? Falls sa Tagalog? Hindi totoo. Hindi, Falls yung Talon. Hindi. Maria Cristina Falls, parang gano'n. Basta bahala na. Sunny Correa. 2 a.m. dito sa amin. Sabi niya, happy weekend sa inyong dalawa at belated happy birthday po kay Senator Marcoleta. Pinuyat mo si Inabangan. Inabangan darating sa...
Sa akala ko, ayun, darating talaga eh. O, dumating naman po, standy lang ho. Daming target ni Boying, pero kay dating Speaker Romualdez, wala pa. Only in the Philippines. Meron na yan. Meron na. Meron na. Sabi naman ni Kuya Just Vlog, Kuya, pabati ang aming inaugural shoot Sunday. Aba, pabanggit na lang po yung may-ari ng shooting range at ang club president at ang lahat po ng members and officers. Maraming salamat po. Nasaan ang pangalan? Kuya Just, hindi mo naman nabanggit ang mga pangalan nila. Ayun, ito pala. Isusumiin ko pala. Ruel Perez, shooting range at Lutsa Club President, inaugural shoot for COS. Lutsa, La Union Top Gun Shooting Association Incorporated. Ayan. Ang Kaloy de Jesus naman ay nag-text kahapon eh. Nasaan na ba yung text ni Kuya Kaloy? Bagay na, basa mo na ata kahapon, Nelson, no? Yung mga Minchinberry ba yun? Ayun, ulitin na lang din natin. Baka magtampo eh. Pakibati po ang Karut Javier ng Minchinberry at Manilin Kayabyab, lokal po ng Windham. Nagdiriwang po sila ng kaarawan sa araw na ito, July 30, kahapon nga. Masugid po taga-subaybay, mga taga-lokal ng Minchinberry. Pakibati po si naka Jobert Javier, Bong Zuniga at Ding Besa. Kamusta rin po sa inyo ng ka Nelson Lubaw. May fans club na kayo dito sa Australia. Ayan. Punta raw tayo doon, Nelson. Ayan, bukas. Sige po. Mamayang hapon yan. Bukas na ba, Sabado? Tapos pagdating ng linggo ng hapon, ay alis na, balik na po kami. Kaya ba na maghapon yun? Pwede yan. Kaya? Oo, kaya. Sige. Si Ka Emar de la Vega ay nanonood din para sa atin. Si Emar de la Vega dyan sa bahagi po ng Batangas. Baka may nakalimutan pa tayo. Ito, si Kuya Alan Nuevo sa Cebu naman. Kahit po maulan dito sa Cebu City, masaya kami nakasubaybay sa inyong palatuntunan. Pabati po ang lahat ng ating masugid na taga-subaybay. Alan L. Nuevo, Cebu City. Ay, babati na rin po kay ka Jomar Dueñas. Yan. At birthday pala bukas ni Kuya Paul Emerson Alinea. Happy birthday po sa inyo. Ayan. Diyan sa UAE. At ka Ed Pelayo, ka Ed Pel, magandang hapon po sa inyo at salamat din po sa patuloy pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Biyernes ngayon, tapos sweldo pa, di masarap ang ating hapunan ngayon. Pwede nang pwede. Parang namimiss ko yung yung tortang talong. Pang-umaga yan eh. Umaga ba yan? Oo. Dapat pagka panghapon, ano na. Sinigang na lang, sinigang. May Hindi, pagtanghalian yan eh. Dapat yung panghapon, yung Hindi medyo... tayo ba? Tapsilog. Panghapon yan. Sige, basta bahala ko po Basta may kung anong ulam natin mamaya dyan. Pagsalu-saluhan natin ng masarap. Ito na po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Ang programa ang paborito ng bayan dahil katapusan na ng July. See you on August. Bye! Bye!